Bikutan Prison, Mr. Chair. Bikutan Prison. Is there any second to the motion? Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Ayan po mga kaibigan, maliwanag ho na ikukulong sa Bikutan Prison itong na-cite and contempt na BP Sara Duterte na To cite him in contempt, Mr. Chair. I so move. Duly seconded. Is there any objection to the motion? Hearing none, the motion is carried. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang matindi. May makukulong ho diyan sa Bikutan City Jail. Nako po, BP Sara Duterte ay kinontempt, makukulong ho diyan sa Bikutan City Jail ang kanyang kasabwat dito ho sa pagkuha ng milyones na pera ng taong bayan. Bibigyan po natin ng linaw, mga mahal kong taga-subaybay, hindi na ho nakatiis ang nag-iimbestiga sa hindi ho pagsipot nitong BP Sara Duterte na kasabwat o dito sa pera ng taong bayan na hindi ho maipaliwanag datapuat sa puntong ito. Ay sinight and contempt diyan sa Kongreso upang ikulong diyan ho sa Bikutan City Jail. Nako po, yan ang maganda. Palakpakan mga mahal kung taga-subaybay dahil mismong kulungan ang pagkukulungan ho nito. Tunay na riyas na bakal kapag sinabi na Bikutan City Jail. Nako, ay matindi, magagalit na naman sa inyo ang mga taga-suporta nito dahil pumapalak pa kayo ay makukulong na. Eto, inaanyayahan ko po kayo. Hindi po ito fake news. Mas marami pong matutuklasan nyo pa. Kapag may pagkakataon po kayo, samahan nyo po ako na panoorin, pakinggan itong ibabahagi ko po sa inyo na naganap na hearing kanina diyan po sa Kongreso. Muli kong inuulit, BP Sara Duterte na cite and contempt, ikukulong diyan sa Bikutan City Jail ang kanyang staff ho, ang kanyang kasabwat. Nako, ito ho, pakinggan po natin, shoutout po sa lahat. Ito, ang ibabay ko po sa inyo na mainit na ika nga po yung nangyari diyan po sa hearing. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Mr. Chairman, Yes, Congress. PS GG Suarez. curious lang ako dito sa pagbubuhat nung Duffel duffel bag. bag. Oh. Comsec, meron kasi akong hiram na duffel bag dito. Pakita mo nga kung ganito kalaki yung duffel bag. Duffel bag, lagayan ng pera ni Sara Duterte. Ganyan kalaki? Opo. Meron pa yata mas malaki. Hindi. So, Pero ganyan kalaki o mas malaki dyan? Yan, duffel bag. Yung bag po nang galing sa OBP o galing sa Land Bank? Dala po ni client. Okay. So dala po nila yung bag. So handa na po sila para kunin yung pera. Yes, Mr. Chair. So ilang milyon kada bag ang nailalagay? Sila po kasi yung nag-insert na po din sa... Mga kaibigan, sa bandang gitna ho nitong ating tinatalakay ay ipapakita ko po sa inyo at ipaparinig. Ibabahagi ko po sa inyo itong resibo na sa katunayan ay ikukulong diyan sa Bikutan City Jail. Itong sinight and contempt diyan sa Kongreso na BP Sara Duterte na kasabwat ho. Mga kaibigan, ito ay pansamantala na kailangan nyo din pong malaman itong pinaglagyan ho ng pera ni Sara Duterte na kinuha. Ito po ang tinatalakay dito sa bandang una po natin na binabahagi po sa inyo. Ito po. Sa bag. Naglagay sa bag. From the teller. Nung release po ng teller,
Sila na po ang nag-divide dun sa bag. Without the supervision of Land Bank or under the supervision of Land Bank? Witness pa rin po ng nag-release na teller. So thank you that we invited the teller. Now question, I can imagine kung 4 na bag yun, 125 divided by 4, more or less would be around 30, 35. You know, my math isn't so good. Kaso lang, I would imagine, mabigat po yun. Yes. So ilang tao ang kinikailangan, mga 31 million, no? 31 million, tama. So ilang tao ang Ino-question mga kaibigan dito kasi yung mga umattend na kasabwato tauhan ng OBP ay nagsisinungaling ho. Kaya dito ay yung lumalabas ho na ang kinuha na milyones na pera ni Sara Duterte ay nilagay daw ho sa bag, mga kaibigan, at basta na lang kinuha ho nang walang kakulang security. Ito pa. napansin ninyo na bumubuhat ng isang bag? As far po na nag-member ko, Pakilapit po. yung mic. sa pagkakaalala ko po, dalawa. So, dalawa kada bag. Mr. Chair, very quick interjection. Quick interjection. Congressman Gary. Ilang kilo po ang 35 billion, Mr. Chair? Di masagot eh. Ma-estimate, sir. So mga kaibigan, milyones po ang usapan diyan. Binahagi ko po sa inyo ng pinadaanan po natin ng kaunti. Yan po yung usapin na tungkol doon sa pinaglagyan ng pera na binuhat, na kinurakot nitong ni Sara Duterte. Ang bigyan po natin ng highlight mga kaibigan ay itong ibabahagi ko po sa inyo na susunod. Ito po ang resibo na ikukulong sa bikutan at pinaside and contempt po. Itong ika nga po ay BP Sara Duterte na kasabwat po dito sa confidential funds. Ito po, pakinggan po natin, unawain, at nang sa ganun ho, ay magkaroon po tayo ng idea. Ito. Andali lang ha. In relation to the letter dated, Andali. Shout out po. move once more, Mr. Chair, for Mr. Ito. Chair had taken the time to attend and appear before this committee hearing. Again, may I move once more, Mr. Chair, for Mr. Lemuel Ortonio to cite him in contempt, Mr. Chair. I so move. Duly seconded. Is there any objection to the motion? Hearing none, the motion is carried. Just to clarify, Maliwanag po mga kaibigan, na na-cite and contempt po itong kasabwat ni BP Sara Duterte na ikukulong ho ito. Diyan sa tunay na kulungan. Ito po, idiretso po natin. this is based on different ground. Seconded. Is there any objection to the motion? Hearing none, the motion is carried. Just to clarify, kung bakit po tayo nag-contempt ulit, this is based on different grounds. Yes. Yes, because the previous ground, yung contempt po natin, ang contempt po kasi, 6 po ang grounds. So yung first ground, without legal excuse to obey summon. Ito po kasi, yung binabanggit po ninyo is based on Section 11E, acting in a Pinapaliwanag po ng sa legal na proseso kung bakit kinontempo muli itong pinatawan ho na parusang dapat ikulong sa bikutan. disrespectful manner towards any member or committee or any misbehavior in the presence of the committee. Yan po. Ibang ground po itong binabanggit po ninyo. Yes, Mr. Chair. Just to clarify, it is under Section 11, Paragraph E of Okay. our House Rules, Mr. Okay. Chair. And further, Please Mr. continue. Chair, since we are citing Mr. Lemuel Ortonio for a different ground under our rules, and I move that Mr. Lemuel Ortonio be confined at Bikutan Prison, Mr. Chair. I so move. There is a motion to confine Mr. Ordonio in Sampo, Bikutan Prison, Mr. Chair. Bikutan Prison. Is there any second to the motion? Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried.
Ayan po mga kaibigan, maliwanag ho na ikukulong sa Bikutan Prison itong na-cite and contempt na BP Sara Duterte nakasabwat o dito sa ika nga po ay hindi maipaliwanag na pera ng taong bayan. Hindi po ito fake news, disclaimer lang ho. Baka po kayo ay ma-misinterpret. Ang na-cite and contempt po na ikukulong sa Bikutan ay hindi po si Sara Duterte. Ito po ay tauhan ni BP Sara Duterte. Nakasabwat niya na ikukulong po diyan ho sa Bikutan. Ito po mga kaibigan. For how long? For what period? Until the committee report of 10 days. I'm sorry, Mr. Chair. The period of detention... Under the rules, section 11, days, E, and F, 10 days po ang maximum. Yes, 10 days, Yes. Mr. Chair. Okay, 10 days. We will go for the maximum, 10 days. Ayan po, maliwanag, loud and clear, na itong BP Sara Duterte ay nakontempt at ikukulong po diyan sa Bikutan Prison sa loob po ng 10 araw. Itong kanyang kasabwat po dito sa confidential fund na hindi ho maipaliwanag ng pera ng taong bayan. Muli kong inuulit, hindi po si BP Sara Duterte ang nakontempt, tauhan niya po ang nakontempt at ikukulong sa Bikutan Prison. Para naman hindi ko kayo mabiktima ng fake news, ay pinapaliwanag ko po sa inyo ang ika nga po'y tunay na ika nga po'y kahalagahan nitong pag-cite and contempt at katotohanan na naganap po kanina diyan sa Kongreso. Any reaction diyan po sa comment section, inanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Isa-like ko sa video na ito. At pakisupport po ang aking second YouTube channel. Nandyan po sa comment section ang link. I-click nyo lang po at i-subscribe. At syempre, itong aking main YouTube channel, 200,000 subscribers. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Syempre, huwag kalimutan, isa-like ko sa video na ito. Bye-bye. Palapakan.